Senator Judge Ejercito, Senator Judge Escudero, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Erwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the Senate President. With 21 senators present, the chair declares the presence of a quorum. The court was convened on May 18, 2026. For the record, since then, the court has issued summons and conducted pre-trial proceedings, which are all made part of the records of this case. Resolution number 39, or the Rules of Procedure of Impeachment Trials, as amended, shall continue to apply. Your Honors, we are now ready to hear the statement of the Senate President. Before we begin, with the court's kind indulgence, I wish to deliver a brief opening statement. Ladies and gentlemen, distinguished senator judges, sa araw na ito, binubuksan natin ang pagdinig sa kasong impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte, alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito, at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Ipagkakaloob ng saligang batas sa Senado ang natatanging kapangyarihang dinggin, litisin at pagpasyan ang lahat ng kaso ng impeachment. Kakibat ito ang pananugutang tiyakin na ang paglilitis ay isinasagawa ng may integridad, kaayusan at buong paggalang sa proseso. Sisiguraduhin natin na magiging maayos, bukas at madaling maunawaan ng ating mga kababayan ang prosesong ito. Pagkakaloban ang magkabilang panig, ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, may hiharap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Sa kasabayan ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng respondent vice president sa isang patas at makatarungan paglilitis. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan. Bawat kilos
salita at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kasaysayan. At ang kasaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan. Gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang kong hinihikayat ang bawat senator judge naway ito pa rin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugatan sa ating konstitusyon upang maging karapat-dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished Senator Judges.